Ang tunay na pagkakakilanlan ng tagalikha ng Bitcoin ay isa sa mga pinakamalaking misteryo sa ating modernong mundo. Sa paglipas ng mga taon, maraming mga teorya ang lumitaw tungkol sa kung sino talaga si Satoshi Nakamoto. Kabilang daw na siya ay isang time traveler, isang alien, isang likas na artificial intelligence, o isang front para sa mga pangkat tulad ng NSA, CIA at Yakuza. Ang bidyong ito ay ilalabas lamang ang mga ilang katotohanan tungkol sa kanya at ang mas malamang na mga kandidato na pinaghihinalaan ng mga tao ay maaring ang mailap na tao na si Satoshi. Sino ang mahiwagang tagapagtatag ng Bitcoin? Ang pangalang Satoshi Nakamoto ay isang alias na ginamit ng tao o nilalang na lumikha ng Bitcoin upang itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Sinasabing Japanese siya, ipinanganak noong 5 ng Abril 1975, at naninirahan sa Japan ngunit nagdududa ang mga tao dahil sa kanyang katutubong antas ng wikang Ingles. Pati na rin ang kanyang kagustuhan sa mga oras ng pagtatrabaho na mas naaayon sa UK time zone kaysa sa Asia. Ang Satoshi ay isang pangalan ng batang lalaki na Japanese na nangangahulugang isang matalino na ninuno at ipinapalagay na siya ay isang lalaki. Si Nakamoto ang unang nakalutas ng problema sa dobleng paggastos para sa isang desentralisadong digital na pera, na lumilikha ng isang bagong pag-aari, ang mga kagustuhan kung saan ang mundo ay hindi pa nakita ang bago na Bitcoin. Noong Oktubre 2008, inilathala ni Satoshi ang orihinal na white paper, na naglalarawan sa kanyang blueprint para sa isang peer-to-peer electronic cash system. Noong Enero 2009 ay naglabas siya ng isang bersyon na 0.1 ng source code at inilunsad ang cryptocurrency sa pamamagitan ng pagmimina sa Genesis block. Ang tagapagtatag ay patuloy na nagtatrabaho sa proyekto ng software para sa mga 1 taon at kalahati bago tumanggi mula sa aktibong pag-unlad. Walang nakakaalam kung bakit talagang nagpasya si Satoshi Nakamoto na mawala nang hindi man lang inihayag ang kanyang sarili o kahit na ang paggasta ng ilan sa bilyon-bilyong dolyar ng kanyang maagang monyong barya ay nagkakahalaga na ngayon. Nagbigay ito ng mayabong na lupa para sa haka-haka, mga hula na edukado at tumpak na mga teorya ng pagsasabuatan. Ang mga mananaliksik ay naglalaro sa ilang mga puntos ng data na naiwan ng misteryosong tao. Sinusubukan na pag-aralan ang kanyang bokabularyo, ang kanyang paraan ng pagsulat at iba pang mga pahiwatig upang makahanap ng ilang mga pahiwatig sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tingnan natin ang ilan sa mga pangalan na naihatid na posible na si Satoshi. Si Dorian Nakamoto ay ang taong may palakaibigan na mukha ng karamihan sa mga tao ngayon na nakikipag-ugnay sa tagalikha ng Bitcoin. Siya ay kinilala bilang Satoshi noong Marso 2014 ng Newsweek magazine, na lumikha ng isang siklab ng media sa paligid niya at lubos na ginulo ang kanyang buhay. Tinanggihan ni Dorian ang pagkakaroon ng anumang koneksyon sa pag-unlad ng cryptocurrency. Ngunit sa kalaunan ay yumakap sa isang papel ng isang maskot ng mga uri para sa komunidad. Ang ebidensya na binanggit ng magazine ay may kasamang katotohanan na si Dorian ay talagang isinilang na may pangalang Satoshi. Sinanay siya bilang isang pisiko sa Cal Poly University at nagtrabaho bilang systems engineer on classified defense projects, at isang computer engineer for technology and financial information services companies. Si Nakamoto ay mayroon ding mga hilig sa libertarian, at hinikayat ang kanyang anak na babae na magkaroon ng negosyo, hindi sa ilalim ng hinlalaki ng gobyerno, at nang una siyang tinanong tungkol sa Bitcoin. Nagkamali si Nakamoto na ito ay isang katanungan tungkol sa isa sa mga classified na proyekto na ginawa niya para sa mga kontratista ng Estados Unidos at sinabi, "Hindi na ako kasangkot at hindi ko ito tatalakayin. Ibinigay ito sa ibang tao. Sila ang namamahala ngayon. Wala na akong koneksyon." Para sa isang mas detalyadong pagtingin na si Dorian bilang isang Satoshi Nakamoto. Sino ang Satoshi Nakamoto, isang panimula sa mahiwagang tagapagtatag ng Bitcoin? Si Hal Finney ay isang tagapanguna ng kriptograpiko,
cypherpunk activist at ang unang tao na tumanggap ng isang transaksyon sa Bitcoin. Nagkataon o hindi, siya rin ay kapitbahay ni Dorian Nakamoto, isang graduate ng Caltech Engineering at isang developer para sa PGP Corporation. Nagkaroon siya ng kinakailangang mga kasanayan upang lumikha ng isang cryptocurrency mula sa simula at siya ang unang tao na mapagbuti ang code ng source ng Bitcoin pagkatapos ng Satoshi. Namatay si Finney noong Agosto 2014 at na-cryopreserved ng Alcor Life Extension Foundation. Sana isang araw ang teknolohiya upang mabuhay muli ay maiimbento at makapagbigay siya ng higit na kalinawan sa isyu kung hindi pa ito nalutas. Sa ngayon maaari mong makita ang lahat ng maraming mga katotohanan na tumuturo na si Hal ang Satoshi dito. Si Nick Szabo, na inilarawan sa sarili na blockchain, cryptocurrency, at matalino na mga kontrata ng pioneer, ay nakikipag-ugnay sa tulad ni Hal Finney at ang kanyang pangalan ay madalas na lumalabas bilang isang posibleng Satoshi sa kabila ng kanyang mga pag-aangkin. Ang mga taong nag-iisip na maaring siya ang tagalikha ng Bitcoin. Ituro ang kanyang panukala para sa isang desentralisadong pera na tinawag na BitGold mula noong 2005 na gumagamit ng magkatulad na konsepto sa mga kalaunan ay naperpekto ng Bitcoin. Para sa isang pagkasira ng mga katotohanan na tumuturo kay Nick Szabo sa pagiging Satoshi. Si Craig Wright ay madalas na naisip bilang isang conman sa mga araw na ito ngunit mayroong isang beses kung kailan ang ilan sa mga kilalang pangalan sa komunidad ng crypto ay naisip niyang siya si Satoshi. Ang nakasasakit na karakter na ito ay isang akademikong at negosyante ng Australian na unang lumitaw noong Disyembre 2015 na may mga ulat sa Wired at Gizmodo. Simula noon sinubukan niyang pilitin ang mga tao na tanggapin siya bilang tagalikha ng Bitcoin sa iba't ibang hindi magkakasundo na paraan. Tulad ng mga demanda laban sa kanyang mga kritiko. Para sa pinakabagong mga pag-unlad ni Craig Wright na sinasabing siya si Satoshi Nakamoto. Si Paul Lero ay isang mas nakakatakot na kandidato sa Satoshi na luminaw mula sa mga legal na kaso sa paligid ni Wright. Si Lero ay isang dating program na naka-encrypt ng software at malupit na boss ng cartel na naging informant sa US Drug Enforcement Administration. Matapos siya ay naaresto noong Setyembre 2012 dahil sa pagsasabwatan upang mag-import ng mga narkotiko. Inamin ng kriminal na mastermind na nakilahok sa 7 pagpatay. Ang iba pang hindi gaanong tinalakay na posibleng mga kandidato sa Satoshi ay kinabibilangan ng cypherpunk pioneer na si Ian Grigg, Japanese mathematician na si Shinichi Mochizuki at tech mogul na si Elon Musk. Si Elon Musk ay higit sa lahat ay kasangkot sa sphere ng cryptocurrency bilang isang meme lord at casual na troll. Ngunit kailangan din niyang tanggihan na tagalikha ng Bitcoin. Bilang tagapagtatag ng PayPal, Tesla, SpaceX at ng maraming iba pang mga kumpanya sa iba't ibang larangan. Marahil si Musk ay may kakayahang malaman ang anumang mga kasanayan na kailangan niya upang lumikha ng isang cryptocurrency mula sa simula. Noong Nobyembre 2017, isang dating intern sa kumpanya ng rocket ni Musk na may pangalang si Hill Gupta ang nagpakita ng kaso na ang kanyang dating boss ay talagang tagapagtatag ng Bitcoin. Isang estudyante ng computer science ng Yale University sa oras na iyon. Inangkin niya na si Musk ay kapwa may kagustuhan at isang mahusay na pagkakahawak ng C+ programming language tulad ng ginawa ni Satoshi. Sinabi din ni Gupta na ang katatagan ng sistemang pampinansyal ay isang pangunahing pag-aalala sa buong mundo noong 2008. At si Musk ay isang taong kinikilala ang pinakamadaling mga problema sa ating oras at inilalaan ang kanyang oras upang malutas ang mga ito. Nagmumungkahi na siya ay ang drive upang malutas ang kawalan ng tiwala sa mga bangko sa pamamagitan ng paglikha ng pera na hindi nangangailangan ng mga ito. Inangkin din niya na ang tech mogul ay may isang malalim na pag-unawa sa ekonomiya at kriptografiya na kinakailangan upang isulat ang white paper ng Bitcoin. Si Musk ay naging isang billionaire ng maraming beses sa maraming pasasalamat sa PayPal at Tesla. Ay hindi rin matutukso na palabasin ang kanyang mga dating barya.
Ngunit ang napakalaking stash ng BTC at BCH ay maaaring magamit upang matanggal ang ekonomiya ng Martian sa sandaling hindi siya maabot ng IRS sa ibabaw ng pulang halaman. Kaya marahil siya ay si Satoshi pagkatapos ng lahat at gumagamit lamang ng katatawanan upang hindi matuwid. Ano sa palagay mo ang tungkol sa posibleng pagkakakilanlan ng tagalikha ng Bitcoin? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.